Psalm 34 verse 8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusted in Him. Ang sumulat ng psalm na ito ay si David at alam natin ang kwento niya na siya ay nagsimula sa pagiging isang shepherd. Nung natalo niya si Goliath, siya ay naging isang ganap na servant ni Saul and eventually siya ay naging musician at siya ay naging isang mighty warrior ng Israel. Sa kanyang pagiging warrior, ang mga tao ay lalong humanga sa kanya at naging national hero siya ng Israel. To the point ng awitin ng mga tao, Saul has slain his thousands while David slain his 10,000s. Dahil doon nagsimulang mainggit si King Saul dahil nauungusan na siya nito ni David. At nagkaroon siya ngayon ng desire na patayin itong si David. Kaya nagsimulang tumakas itong si David sa Israel magtago para hindi siya mapatay ni King Saul. At sa kanyang pagtatago, akalain mo ba naman nakapagtago siya sa lugar ng Gath? Yung lugar ng Gath, yun yung lugar ng mga Philistines at ito mismo yung bayan na pinanggalingan ni Goliath. Kaya nung nandun siya, yung ilang mga sundalo na Philistines, nakita siya at nakilala siya, dinala siya ngayon kay King Achish. Pagdating kay King Achish, sigurado na napapatayin na si David kasi nga, pinatay niya si Goliath, kalaban nila tong tao na to. Tapos nandun na ngayon si David sa harapan nila, kaya ang ginawa nito ni David, nagpanggap siyang baliw. Nagbaliw-baliwan siya. In-scratch niya yung door, yung gate, tapos yung kanyang balbas, pinuno niya ng laway. Talagang nag-act siya bilang isang insane. At dahil doon, yung hari na si Achish, ang ginawa, pinaalis na lang siya dahil sabi niya sa kanyang mga sundalo, ba't kayo magdadala ng baliw sa akin? Kasi pag titignan mo nga naman, kung nasa normal na pag-iisip si David, bakit siya pupunta dun sa bayan nila? Mag-isa lang siya. Mamamatay talaga siya doon. Kaya yung kanyang pagpapanggap na baliw, pinaniwalaan ng marami. At ang sabi ng Bible, siya ay nakaligtas at nabuhay. At doon na isulat niya yung Psalm chapter 34. Kaya sa verse 1 pa lang ng chapter 34, makikita nyo na doon yung I will praise the Lord at all times. I sought the Lord and He heard me. This poor man cried and He answered me. And He said those words, O taste and see that the Lord is good. Sabi ng verse, tikman mo at makikita mo. Subukan mo at makikita mo ang kabutihan ng Panginoon that will really satisfy your life. Ang sabi ni David, pinagpala ang isang tao who takes refuge, who trusted in Him. Pag sinabi nating refuge, it is a safety place, a place of security. Kapag ang mga tao nun nakikipagdigmaan, ang una nilang ginagawa, nagsisik sila ng refuge, magiging kampo nila. Kapag ang mga tao nasunugan o nawalan ng tirahan, magsisik sila ng isang lugar na kung saan they will take refuge. Ang sabi ng Bible, you come to the Lord. You trust in the Lord. He is your refuge. He is your strength, a very present help in trouble. At sinabi nga ni David sa verse na yun, subukan mo ang Diyos, tumakbo ka sa Kanya, at makikita mo na ang buhay mo, mararanasan mo yung kabutihan at pagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, ang buhay natin ay parang isang lamesa. May mga pagkain na ilalapag sa buhay natin na mapait, yung iba masaya, masayang kainin, yung iba masarap, yung iba matamis, yung iba maalat. Pero lahat ng mga pangyayaring ito, kapag ikay nagmamahal at lumalakad sa kalooban ng Panginoon, lahat yan ay gagamitin ng Diyos para mas maging kamukha mo si Kristo para sa ikabubuti mo bilang isang Kristiyano. Pinagpala ang tao na tunay na tumatakbo at nagtitiwala sa Panginoon. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Ito po ang ating devotional series, episode 1. Abangan niyo po ang ating iba pang mga devotions sa channel na ito.